Unang landfall ni Super Typhoon Yolanda ay sa Giwan, Eastern Samar. Matinding pinsala ang iniwan doon ng bagyo. Mula Borongan, Eastern Samar, may report si Katrina Son. Katrina? Jessica, mula nga kaninang madaling araw hanggang tanghali ay tuloy-tuloy na binayo ng malakas na hangin at ulan ang lungsod nga ng Borongan dito sa Eastern Samar. Hapon na nga, Jessica, nang tumila nga ang nasabing ulan, pero patuloy pa rin nga hanggang sa ngayon ang pagbayo ng malakas na ulan. Sa ngayon rin, Jessica, ay wala pa rin nga ang kuryente dito sa lungsod dahil nga yan sa dami ng kawad ng kuryente na nasira. Itinuturing na record breaker ng Joint Typhoon Warning Center ang bagyong Yolanda. Ito kasi ang pinakamalakas na bagyong nakapag-landfall sa kasaysayan ng mundo. At ang pagtama pa nito sa kalupaan ng Pilipinas, hindi lang isa, kundi 6 na beses na. Una itong naglandfall sa Giwan, Eastern Samar kaninang umaga. Ang hagupit ng bagyo, ramdam maging sa mga kalapit na bayan tulad ng Borongan. Alas 2 ng umaga kanina na nagsimula na bumayo ang hangin. Nagsiliparan ng mga yero at nagkaputol-putol ang mga puno. Nabasag pati ang salamin ng pintuan ng hotel na tinuluyan ng GMA News. Nang tumilang ulan matapos ang 4 na oras, ito ang itsura ng dinaanan ng bagyo. Naabutan namin si Mang Romy na naglilipat ng mga natirang gamit mula sa kanyang tindahan, na isa sa mga pinatumba ng bagyo. Kasi talaga yung pinagkakakitaan namin dito ito lang tanging hanap buhay namin. Kaya masakit para sa amin. Sa lakas ng hangin, isang barko ang tumagilid sa Barangay Kalaray. Mula sa 22 pasahero nito, 2 ang kumpirmadong patay at 9 ang nasa ospital. 11 naman ang patuloy pa ring hinahanap. Sunod na tinumbok ng bagyo ang mga bayan ng Dulag Tolo sa Salete. At ito ang naging sitwasyon sa Ormoc na ilang kilometro lang ang layo. Ganito naman ang mga naging tagpo sa bayan ng Palo. Sa lakas ng hangin, natuklap ang tiles ng simbahang sinilungan ng kasamahan nating si Lova Nuver. Pero tila doble ang bangis ng bagyong gumising sa mga taga-Tacloban. Di rin nakaiwas sa bangis ng bagyong Yolanda ang Cebu, nang magkasunod na naglandfall ang bagyo sa daan Bantayan sa isla ng Bantayan. Ang paghampas ng hangin, sinabayan pa ng nagngangalit na alon. Sa Danau City, nadaganan ng poste ng kuryente ang isang pampasaherong jeep. Swerte namang nakaltas sa mga pasahero nito. May mga bahay ding nawasak at mga barangay na binaha. Sa Cebu City naman, nadali ang tet na sinilungan ng mga biktima ng lindol, pati ang mga century-old acacia tree na nasa tapat lang ng Magellan's Cross. Ginawang evacuation site ang Cebu City Hall. Dito rin sumulong ang mga na-stranded na pasahero ng barko. Bago naman magtanghali kanina, tumama sa Concepcion, Iloilo ang bagyong Yolanda. Unang pinuntiryan ng super typhoon ang mga bayan sa 3rd, 4th at 5th district ng probinsya. Hindi rin ubra kahit pa ang mga nalalakihang puno, lalo na ang mga kubo. Wala pang isang oras na bumabayo ang bagyo. Ito na ang naging pinsala. Hanggang ngayon patuloy ang pagtaya ng PDRRMC at CDRRMO sa mga napinsala ng bagyo sa mga lugar na unang binayo nito. Sa gitna ng pagbayo ng bagyo, isang ginang ang napaanak sa loob ng evacuation center sa Rojas City, Capiz. Buti at may kasama silang kumadrona roon, kaya't ligtas na nailuwal ang lalaking sanggol na pinangalan ng Yolando, hango sa pangalan ng Super Typhoon Yolanda. At Jessica, update nga lang dyan sa tumagilid nga na barko. 14 na nga ngayon ang nakasurvive dyan sa insidenteng yan. Yan ay sina Elmer Fano, Jesmo Martinez, Lolito Ortega, Michael Lemoneras, Edwin Elnas, Ever Tamoy, Ronel Matis, Leonilo Tapinit, Jason Galas, Benji Daig, Noli Sales, Kier Kevin Kagampang, Marcelino Bagdok, at Charlie Nilos. Gusto nga sana nilang ipaabot, Jessica, sa kanilang mga pamilya na nasa mabuting kalagayan sila ngayon at nagpapagaling lamang sa Provincial Hospital nga dito sa Eastern Samar. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Samar, Katrina Son.